Hello, welcome back to Buhay Ghetto. Before we start, gusto ko lang i-dedicate itong episode na to at big shout out kay Gavin Aaron, anak ng friend kong si Reggie. I hope you're enjoying heaven. He was a car guy, kaya sana marinig niya to, mapanood niya to, no? Anyways, let's not forget to be kind and alam mo yan, love everyone around us kahit maraming nakakaburat. Ganun ang buhay, hindi natin masabi, pero ito, para sa ito bata, sana ma-enjoy mo to. Naglabas pala Mitsubishi ng diesel, no? Okay, we'll wait for you. Tumalabog sa hams, pare. Hindi wala ng gas. Guys, welcome back to Buhay Ghetto. Ito, feature ko ngayon yung Corolla, Eurola. Alam ko medyo hindi masyado trip ng tao tong Corolla to. I don't know, I don't get it, pero ganun. Pero I just want it out of the way. So, tapusin ko na to sa isang buong vlog, tong Corolla na para sa anak ko. It has a custom color na green. Siguro nakita nyo na rin to sa mga ibang meet. Kalat-kalat din to. And yan, nakailang wheel change din tayo. So, in this video, you'll see ano yung mga ginagawa namin, custom suspension and everything. Totoo lang, napapagod na ako dito sa coaching to, kaya gusto ko na siyang i-out sa video para ma-share at makapag-inspire. So, ito yung storya ng Corolla Euro 1. And here it goes, like this. So, yun na nga, ito yung kulay niya. It's light green, pastel green. Wala siyang color code actually. It's really custom. Pinag-mix kami hanggang na-approve na anak ko. So, yun ang tinira namin. Nilatag namin over black. Yan ay gawa ni June or ni Nitsuga. Located sa Sukat. Actually, ilang beses na ako nagpagawa sa kanya. Okay naman very impressive. This is mid-range lang na paint, hindi to high-end. Budget was between at least 25 to 35, hindi ko na sure. Pero syempre may mga konting add-on, pero may mga konti rin pake, wala namang problema kay June. Yun nga, yung breaker makikita nyo medyo parang taupe light brown. Ano ko namili niyan, so sinunod ko. For me, medyo bagets medyo loud I could have gone with silver or black. Pero syempre, coaching so sunod tayo. As you can see, ganda naman very nice, very subtle, very malamig sa mata. And to tell you honestly, the Corolla AE111 is a very good platform. Ang daming possibilities. You could go for a Euro 1, Euro 2, Carib, PHDM, US, diba? Ang dami. Tas hindi lang yon, the makina. Ang dami niya pa rin option dito. So for EFE, for EFTE, for EGE, black top, silver top, blue top, 3S, turbo, diba? Ang baliw. Kaya weird talaga yung Corolla. It's a weird platform na, like, masarap siyang gamitin. Maliit, nimble, and it looks very decent. Parang pogi rin talaga siya, no? Pwedeng bata, pwedeng matanda, yuppie, or alam mo yan, feeling yuppie. Yan, this is the car na at it was unang look na pinunta namin. Pero it was not the end of it. Kasi may plano pa ako na medyo kinilig ako. Gusto kong palitan ng wheels. Then yung suspension ay syempre lagi natin papagawa doon sa ating isa sa mga paborito natin tao. You know him, it's Mr. Flores who's gonna do the suspension. And this is the story as it goes. So panoorin nyo if you guys want to know more about the Corolla and its potential, pare. So, problema tayo isa. Big in Japan. Japan talaga? Abang syempre, ito mags ko to dati. Nandito siya ngayon. Papa-mount.
tropa din nakakuha niya. Ito yung pinapa-check ko yung Adler kasi may singaw. However, it's a beautiful traffic day in our area. Yung DTM, problema niya, maliit yung butas niya. Urig kasi. Ay, habang urig kasi galing Japan. Usually, nire-rehole pala to. Lalaki yun ng konti para kasya na yung mga standard na tire valve. However, ito try ko munang mahanap o makuha dahil pinarefurb ko to. Ibalik ko yung maliit para mas, OG-ish. Pero as of the moment, wala. So, hindi ko siya mamount. Actually, second day ko na naghahanap ng papamountan. So, try natin pagpalitin yung gulong ay yung pito ng Adler lagay sa DTM. Tingnan natin kung magmamatch. So, if it works, we're good. So, DTM na lang tayo. I have to get the Adler sorted muna. Ano? Hindi? Pasok? Oh! Yay! Pareho pa lang Japan eh. Kaya pareho. Siyempre! Ito, wala pang yung pito to ah. Malaki o lens. So yun oh. Meron madali na yun. Tropa ko rin. Pero matagal yun ang nabili sa akin yan. Gulat niya ako eh, na ngayon niya lang kakabit. Secret daw niya yun. Mahusay din naman panlasa yun. So, tuloy na pala yung pagpalit natin ng mags. So, very happy. I'm gonna lose the Adlers first. Pahinga ko muna. Then, kabit tayo nun. Yung ko, malong pa-balance eh. 200 per tingga, no? Sa bagay, hindi naman ako gumastos ng pito. Sige, balance mo. Ilan ba dapat? Dalawa lang? Dalawa lang. Oo, yung harap lang naman, no? So, lagay natin. So, mas mabait. Malinis. Pero 7 lang. 7 din pala tong Adler. Okay, it's night. So, what do you guys think? Binuo ko to. So, mas matino ba or mas lame? I don't know. I hope it's maganda kasi dumi siya ngayon. Let me know. Okay, hello, good afternoon. This is Buhay Ghetto and welcome back to the channel. And today we will be featuring Mr. Poy Flores and his magic. So today actually magbi-build kami ng coilover for this one. Nag-decide kami na anak ko na ibababa namin kotse kasi bitin. So we'll see, at also baka may matutunan tayo along the way. For the longest time, ngayon lang pumayag si Mr. Flores na mag-cover tayo ng conversion. So hopefully we learn something from this and yan, para araw baka kailanganin nyo. So better watch out. Better watch out. Watch out. Watch. Okay, dumating na siya. Dumating na yung metal natin Yan, yan. So, nandito na sila. 10 o'clock. Naging 2 o'clock. So, isa sa gagawin namin is ito. At ayun. Hindi, okay lang. Thank you. Yan. So, yan. Ang ating engineer for today. Explain mo ba yung gagawin mo ngayon?
Sige, let's do it. Titipid ako, nag-coke na lang ako kasi ayoko na madagdagan ng gastos eh. Pero parang gusto ko magmilo. So, nangyari na nga, ngayon yung dapat mangyari. Ayan. So, ginagawa namin sa car wash ngayon yung tangina talaga. Metal eh. Wow! Yup. So, ayun, sorry. Nawala ako. So, ayun, lower natin yung Corolla. So, update din dito. So, ito yung custom na short strap. So, bili ng Tereya. So as you can see, itong custom short strap ni Poy, it involves a lot of precision cutting. Medyo cowboy talaga si Poy. Alam niya na yan eh. Parang second niya na yan. Muscle memory na. So, huwag niyong gayahin. Hindi, So, ito yung... Hoy! Sandali! So, ito yung stock. Ito ang short strap. Ano difference? Ha? Sandali, patayin mo. Saka pa. Guguling na isipan ko. Patay. Laki lang difference. Pero same performance sa mangyayari. Dito may langis. So technically, puputulan pa rin ba o tapos na ta? Puputulan ba to? Putol na. Hindi, ba't nandito? Isang marker mo lang yun. Perfect. Kala mo machine finish eh. Dino ko na. Ha? Dino ko. Okay. Of course, building outside the shop will always involve a lot of tambay. Magulo, masaya, maingay, at maraming tao. Isang part na rin to ng parang mga palusot ng mga lalaki para tumambay, mag-enjoy kasama mga barkada, konting katahimikan, wink wink. Kaya joke lang. Hindi, syempre, kaya namin ginagawa to para matipid. Syempre, konting kaalaman, at syempre, para may samahan ba. 'Di ba? Yan, makikita mo, babaklas ako, 'di ba? So, kala nyo, hindi ko kaya ko. Masakit lang sa kamay. Pero si Poy, sanay sa ganyan yan. Wala nang yan eh. Ang daming muscles ng mga daliri niyan. Seryoso, pare. Pag shinakan sa kanyan, durog yung mga fingers mo, pare. Lambiro, ginawa niya na yan. Ayun, syempre, maraming makukulit, maraming nakatambay. Yun yung masayang parte, di ba? Kaya, mas magandang gumawa with friends, with a little know-how, and a lot of time. Mangyayari lahat yan.
M Boys. Maaralan kung maganda ng tindig. ng short strap. Hindi pa pala. Sorry. Get ready for international food. Oo, ba na? Yeah. Wow, ano explanation? Ikaw na mag-ano nun. Explain ko na lang. Pero may nakalimutan akong pyesa. Ulit natin. How many more to go? Manuel, kumagalaw. Record ka na. Ha? Pwede na? Oo. Ay! Okay na adjustment niyan, Paul. Okay. Adjust na lang natin sa likod. Okay na ito? Ganun ka. What explanation yung nangyari? Ikaw na mag-i-explain. Paano ka explain? Back mo lang. Kung ano yung alam mo. Wala nga kung ano sa nangyari. Perfect. Ay, ganun. Okay na. Well, ganito na lang. Hindi na ako magiging technical. Itong pag-short strut, bago lang sa Thailand. Pero dekada nang ginagawa dito sa Pilipinas. This is according to Poy Flores. So, ang daming magagaling na Pinoy. And, you know, bangis, diba? Custom made. Hindi na kailangan ng todo machine o malalaking factory. Kaya talaga siya gawin. Basta alam mo yung ginagawa mo. Awesome! Wow. Ano yan? Yung ganon? Special thanks to this crew for messing up my life. Yun na nga. Tapos na. Nakatindig na. What do you think, guys? Diba? Buong araw namin ginawa yan. It was an experience with friends. And it was quite enjoyable for everyone. Diba? Trip. Masarap dahil ginagawa ng kakaibigan. So yan, enjoy ako sa tindig. Pero syempre, it's just one part of it. Stig. Hello. Okay. Tignan natin yung Corolla. It's been actually properly lowered. Naka-coilovers tayo. Coilovers, custom coilovers by Poy. Papa-align ako ngayon eh. Naka-crazy yung coilovers ko. Pero, ride is kinda hard kasi yun ang pinaset ko. Pero better than stock, of course. Feels good. Feels right. Yeah. Drive lang tayo. Wheel align lang tayo. So, update lang to. Pero ganda ng ride ah. Ganda pa ng tindig. Alright. So, wheel alignment tayo sa friends. Pinagawa ko na ito dati dito eh. And somehow, hindi ako naging happy. Pero babalik ko ngayon kasi ito lang pinakamalapit and I'm really lazy. Hassle. Anyways, let's get it done. Okay, so nagawa na ni Poy yung everything na kailangan niya gawin sa kanyang short strap. Alam mo naman tayo, malakas tayo sa heavens. This time, ang nangyari is nagpa-align na ako, as you can see kanina. Na problema ay ito. Check it out, motherfuckers. Check it out. So, bumukang-kang. So, kailangan talaga tayo fender roll. So if you fender roll natin using the help of Poy,
Yan ang followers yan, no? Diba? So, no? So, I'll keep you guys updated. Ano ulitin mo? Ikaw ang magsabi. Ay, okay. So, pag naka-short strut ka na, tatamaan ng roller. Hindi tatama. Hindi aabot. Dahil babangga, yung bike Kaya na. naman ganyan. Kasi may Okay, dahil nakagano na. So, anong kailangan gawin natin? papakagalan dito. Urig ba itong roller mo? Urig na roller mo? Ito ba yung sinira ni Nikki? Paano yan kung sira na? Ngayon lang ito makita mag-roll pa. Always learn every day na. Hindi na nga dahil fix na to Pag nag-adjust ka ng height. Pag nag-adjust ako nito, mag-iiba na naman. Okay na? Pag malaki yung... Hindi. May kontra sa ilalim. Ay, ikaw naman. Ay, itim sa ilalim. Pag malaki yung height na binaba. Yung bahala. So, unless talaga malaki yung changes. Expansion ko nito. Ang inabahala dyan, kami ang professional dito pare. Let us do the business. Diyan lang tanggalin mo. Okay. Ha? So, fender rolling 101. Ko kasi sumira niyan sobrang ha? Vice grip. So, kailangan namin fender roll because look at that shit. Gago ka. Okay. Sige. Pakita mo yung galing mo magpano. Lukot na din. Anong ginawa mo? Hindi ko pinalo yun. Dapat ininitan bago paluin. Problem solved for now. Ay, mabilis na. Tinong nakita mo yung bilis para dahil may professional crew. Mag-roll na tayo, di ba? Bawasan tuloy yung pagiging perfect. Naman naman perfect na yung details niya, pare. Pala mo, roll natin natin ito. Yung? Kapag pala mo, roll natin ito. Pinabit. Ayun na nga, tapos na. Maraming salamat, Master Poy. At maraming salamat sa inyo. Bye, see you soon.